New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Sa isang pakikipag-usap sa media nitong Huwebes, si Bronny James ay nagsalita tungkol sa kanyang defensive mindset bilang isang young player. Binibigyang diin ang kahalagahan ng pagsisikap, ipinaliwanag ni Bronny kung paano ang pagbibigay ng maximum na pagsisikap ang nagdudulot ng magagandang resulta sa defensive end. Palagi kong sinusubukan na maglaro ng may kasamang labis na pagsisikap, sabi ni James. Sinusubukan kong maglaro ng tama. Naglalaro ako ng buong lakas at palagi akong maglalaro sa buong lakas at pakiramdam ko ito ay naipapakita ko sa defensive end. Ang pagiging pisikal at paglalaro ng may lakas ay malinaw na mga katangian sa laro ni Bronny at umaasa siya sa mga ito upang ipatupad ang kanyang kagustuhan sa court. Sa taas na 6'1", kailangan ni Bronny na maging matatag at matibay kung nais niyang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na player. Kailangan din niyang gamitin ang kanyang athleticism upang makascore laban sa mas matangkad na mga kalaban. Sa kabutihang palad, may kakayahan si James sa pagpasa at ito ay makakatulong upang mabuksan ang mga oportunidad para sa kanya kahit na nahihirapan siyang makascore sa simula. Para kay James, na nag-average ng 4.8 points sa USC, ang susi sa tagumpay ay nasa defensive end para sa kanya, kung saan siya nagpapakita sa pinakamaraming potensyal. Ang kanyang mabilis na instincts at malakas na effort plays ay kadalasang nagdadala sa kanya sa tagumpay sa defensive possessions at dito siya gumawa ng pinakamalaking epekto sa kanyang maikling stint kasama ang Trojans. Ngayon, sa 2024 Draft Combine, si Bronny ay muling nasa sentro ng atensyon at hindi siya nahihirapan sa pag-angat sa okasyon. Tulad ng kanyang ama, si Bronny ay likas na charismatic at walang senyales ng pagkabali sa ilalim ng pressure. Sa katunayan, si Bronny ay nagpapakita na rin ng lumalaking kumpiyansa sa court at agad itong nakakuha ng atensyon mula sa mga scouts. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Golden State Warriors na si Stephen Curry ay ang nanalo ng 2023-24 Magic Johnson Award. Ayon sa anunsyo ng Professional Basketball Writers Association o PBWA nitong Huwebes. Ang parangal ay pinipili sa mahigit 200 na writers at editor na miyembro ng PBWA at kinikilala ang NBA player na parehong nag-excel sa parehong paglalaro sa court at sa pagpapakita ng cooperation and grace kung paano sila nakikitungo kasama ang mga media at fans. Ayon sa organisasyon, ito ang pangalawang Johnson Award para kay Curry na nanalo rin noong 2016, sina Damian Lillard noong 2017 at 2020 at Shane Battier noong 2007 at 2013 ang iba pang two-time winners. Merong 5 finalists para sa award kasama nina Curry, si Bam Adebayo ng Miami Heat, DeMar DeRozan ng Chicago Bulls, Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves at Tyrese Haliburton ng Indiana Pacers. Si Curry, isang 36-year-old ay nanalo na sa halos lahat ng award sa kanyang 15 seasons mula nang piliin siya ng Warriors bilang number 7 overall sa 2009 NBA Draft. Kabilang sa mga parangal niya ay ang pagiging 2-time league MVP, 4-time NBA champion, 10-time All-Star, 4-time All-NBA first-team selection at isang miyembro ng league's 75th anniversary team. Para sa 2022-23 season, nanalo si Curry ng J. Walter Kennedy Citizenship Award at tinanghal na Social Justice Champion, nanalo ng Kareem Abdul-Jabbar Trophy. Nitong 2023-24 season, nag-average si Curry ng 26.4 points, 4.5 rebounds at 5.1 assists at tinanghal na Clutch Player of the Year. Naniniwala si Stephen Curry na ang Warriors ay ilang hakbang na lang mula sa muling pagiging contender. Ang malungkot na bahagi ay kulang na lang ng 3 panalo para makalabas sa play-in at magkaroon ng sarili mong playoff series. Kahit na sa laro tulad ng sa Sacramento sa play-in tournament, nararamdaman mo na, okay, isang panalo lang ang kulang at maaari tayong magplano para makabalik sa serye. Sa maagang taon, nagkaroon kami ng maraming missteps at ilang absences.
Pero napagtanto mo na hindi kami ganoon kalayo kahit na sa pagsisikap na manatili sa level na ito, sa tuktok na ito ng matagal, magkakaroon ng ilang mga pagbabago at alam namin iyon. Maraming option ang Warriors pagdating sa reshaping sa kanilang roster ngayong summer. Ang pinakamalaking tanong ay tungkol kay Klay Thompson na mag-e-expire ang kontrata pagkatapos ng isa sa pinakamasamang season sa kanyang career. Maaring hindi na makatanggap ng malaking bayad, pero magiging interesante kung ano ang iaalok ng Warriors sa franchise legend upang bumalik. Mag-e-expire din si Chris Paul at ang epekto ng veteranong point guard sa franchise ay hindi naging kasing laki sa inaasahan. Sa isang hindi kontento at nagre-regress na Andrew Wiggins din sa roster, maraming trades ang maaring titingnan ng Warriors upang makabalik ng malakas sa susunod na season. Marami ang kailangang baguhin ng Warriors upang maibalik ang kanilang nakaraang forma at maging contender muli. Ang pag-aayos sa roster at ang mga tamang desisyon sa off-season ang magiging susi upang magawa ito. Isang West Coast rap legend ang nais na ang Warriors star na si Klay Thompson ay dadalhin ang kanyang talento sa Los Angeles. Sa isang panayam sa The Stephen A. Smith Show, isiniwalat ni Snoop Dogg ang kanyang pag-asa na ang 4-time NBA champion na magiging free agent sa susunod na buwan ay magtungo sa Los Angeles Lakers ngayong summer. Ako'y umaasa na makuha namin si Klay Thompson, sinabi ni Snoop Dogg kay Smith. Ang tatay niya ay si Michael, nagtatrabaho para sa Lakers. Madali lang ang trade sa daan. Ayon sa mga ulat, ang veterano ng Warriors ay nalink sa Orlando Magic sa kabila sa pagsisiwalat ng general manager ng Golden State na si Mike Dunleavy sa hangarin ng franchise na panatilihin si Thompson, at sinabi ni Dunleavy na may mutual na pagnanais na manatili siya sa Bay Area. Si Thompson ay na-relegate sa bench role noong February na may average na 17.9 points, 3.3 rebounds at 2.3 assists sa kanyang ika-11 NBA seasons na nagbibigay kay Snoop Dogg ng mga dahilan upang maniwalang ang 34-year-old na guard ay hindi na isang malaking bahagi ng sistema ni Coach Steve Kerr. Ibig kong sabihin, hindi na siya akma sa kanila. Dagdag ni Snoop Dogg, sinusubukan nilang bawasan ang papel niya. Kailangan niya ng isang team kung saan siya ay malayang kumilos at gustong-gusto naming bigyan siya ng ganung pagkakataon. Sa ngayon, nakikipaglaban siyang makuha ang bola at hindi iyon ang ginagawa niya. Kung si Thompson ay pipirma ng contract extension sa Warriors ngayong summer, malamang nagagamitin ni Kerr ang Splash Brother bilang isang key role player. Kung open si Thompson para dito sa darating na season, dito na mag-iiba ang usapan. Ngunit, ayon kay Snoop Dogg, hindi iyon magiging problema ni Thompson sa Los Angeles. Ngunit muli, si Thompson ay magiging isa sa mga pinaka-decorated na player sa free agency market ngayong taon, at ang legendary rapper ay kilalang masugid na tagahanga ng Lakers. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.